Good morning po. Ano, kumusta si Bagyong Inday? Naramdaman niyo? Naramdaman niyo ba ang super bagyo daw na si Inday? Praise God. So, maraming salamat sa pagliligtas ng Diyos. Bagamat tinakot tayo ni Super Inday, balit meron naman tayong Super God. Amen? Na patuloy na nag-ingat sa atin, niliis niya, pinahina niya, gaano man kalakas yung bagyo daw na paparating na yan. Subalit ngayon, nararamdaman natin yung tawag nila dyan, parang buntot. Amen? Sa ating mga buhay, ganun din, pag may mga bagyo na dumarating sa atin, may mga panakanakang naiiwan pa rin na mga buntot na mga bagyo, no, sa ating mga buhay or pag-ulan. Okay? So, patuloy po natin yung tinatalakay, ang patuloy na magtiwala sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay. Okay? At pinag-uusapan po natin ang patuloy na magtiwala tayo sa Panginoon upang tayo ay patuloy na umunlad sa iba't ibang larangan ng ating mga buhay. Amen? Marami ko kasing aspeto ang buhay natin na kinakailangan ay hindi lamang isang parte ang lumalago. Kailangan balanse yan. Di ba? Hindi pwedeng bank account mo lang ang lumalago. Di ba? Hindi rin pwedeng spiritual mo lang din ang lumalago. Kailangan lahat to ng parte ng buhay mo ay sabay-sabay ho yan para maging balanse ho ang lahat. Amen? So, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon upang yung pag-unlad sa ating mga buhay o nais nating marating ay makamtan natin. Amen? And this week po ay ang ating topic ay pag-uusapan ay pinamagatan po nating manatiling nakatanim. Manatili tayong nakatanim upang tayo ay umunlad. Okay? Sapagkat kapag hindi tayo naka-connect doon sa pinakapuno ng ating buhay na walang iba kundi ang ating Panginoon, sabi nga nung talatang ating babasahin, sabi niya, you can do nothing. Wala kayong magagawa kapag kayo ay walay sa akin. Tayo pong lahat ay tumayo. At samahan niyo po ako, sama-sama nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Okay, the book of John chapter 15 verse 4, sabi niya, manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makakagawa, ang sanga ay makakapamunga sa kanyang sarili, malibang ito ay mananatili sa puno ng ubas, maging kayo man ay hindi makakapamunga, malibang manatili kayo sa akin. Sabi niya in John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay magmumunga ng sagana, sapagkat kung iwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita, tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos, napakayaman po ng iyong mga salita. At gusto po namin sa umagang ito ay maghatid ito ng panibagong kalakasan, panibagong karunungan, upang sa aming pang-araw-araw pong pamumuhay ay mai-apply po namin ito. Maramdaman, maisagawa, at maipakita namin sa iyo, Panginoon, na kami ay yung tunay mong tagasunod. Hayaan mo, Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salitang ito, namin po pagbubulay-bulayan ay makapangusap ka po sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, maging sa aming mga personal na buhay, upang sa ganon, Panginoon, ay kakitaan mo kami ng tunay, Panginoon, na paglingkod at pagsunod sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Diyos, ang mga sandaling ito. Holy Spirit, take charge into this place. Ikaw ang patuloy na gumabay, magbigay sa amin ng karunungan, guidance, and deliverance sa lahat ng bagay sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po, aming Ama. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Maaari na kayo makaupo.
Minsan no, sa buhay ay gusto po nating umunlad. Sino ba naman ang ayaw? Di ba ba? Kaya nga tayo ay nagpupumilit, nagsusumikap sa maraming pagkakataon sapagkat naniniwala tayo na sa pamamagitan nito ay makakakuha tayo ng pag-unlad. Nag-aaral tayo, pinipilit natin na yung ating mga anak o tayo mismo ay makapagtapos ng ating pag-aaral kasi naniniwala ka na sa pamamagitan nun ay merong pag-unlad. Pag-unlad sa kaisipan, pag-unlad sa pamumuhay. Amen? Kaya nga natutuwa ako dun sa testimony ng ating kapatid kanina, talagang isang oras lang daw siya natutulog, di ba? Parang ang hirap daw yata, di ba? May taguyod lang, and praise God, di ba? Tingnan nyo naman, ano ang nayatid nito sa kanyang pagpupuyat, sa kanyang pagsusumikap, maayos na kalalagayan, merong pag-unlad. Amen? Merong pag-unlad sa buhay, sa anumang aspeto ng pamumuhay. Why? Kaya tayo gumagawa ng maraming bagay kasi gusto natin nag-grow tayo. Kung estudyante ka, nag-aaral kang maigi kasi gusto mo makakuha ka ng mas mataas na grado. Di ba ba? Dahil sa pamamagitan yon, makakatulong yon sa pag-unlad. Pag yung mga bata, pag nanonood tayo ng mga page, mga katulad ng mga Little Miss Philippines, wala na yun eh, kasi panahon lang yun, di ba? Sila Aiso Sigera, di ba? Pag tinatanong yung mga bata, di ba, bakit, anong gusto mong matapos paglaki mo? Gusto ko po maging ganito. Bakit? Kahit bata pa yan ha. Ang sinasabi niya, para po matulungan ko si mama. Di ba? Para matulungan ko po si papa. Para hindi na po siya mag-abroad. Di ba? Or ako naman. Ibig sabihin, naniniwala tayo na kapag meron tayong ginagawa na isang bagay, ay tinatanaw natin agad na merong magandang patutunguhan. Amen? Merong magandang pupuntaan yung ating ginagawa. Same with the Lord. Gusto po natin ang umunlad. Gusto natin umunlad ang ating pamilya. Napakasaya kasing tingnan na kapag nakikita mo lahat, especially kung isa kang nanay o isa kang magulang, na ang mga anak mo ay nasa maayos lahat na kalagayan, financially, spiritually, di po ba? Ay maayos sila. At yun ay nagbibigay sa iyo ng isang deklarasyon sa iyong sarili na merong pag-unlad. Merong victory. Merong tagumpay na nangyayari. Hindi ka lang basta nabubuhay. Gusto nating umunlad sa ating mga trabaho. Pinag-uusayan natin, nag-aabol tayo ng promotion, or nag-aabol din tayo na hindi tayo matanggal. Di ba? Dahil alam natin na kailangan natin ng trabaho. Okay? So, hindi lang trabaho, gusto rin natin na umunlad sa ating ministeryo. Di ba? Gusto natin na kahit papano ay sa anumang paraan na kaya natin magamit tayo ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga lalo na pag nagkakaedad ka na, bakit nga naman yung mga nasa simbahan halos mga may edad na? Di ba? Yung mga kabataan nasaan? Kasi parang di ba sinasabi nila, yung mga kabataan wala pa yung pakialam. Di ba? Pero yung mga may edad na, sabi ko nga, anin mo pa ba ang buhay nito? Di ba? Kung hindi mo rin ipapagamit sa Panginoon. Because at the end of the day, alam mong babalik at babalik ka pa rin sa Diyos na lumikha sa iyo. Kaya napakahalaga na maging makabuluhan ang buhay mo. Amen? So umunlad tayo spiritually. That's why nagsusumikap tayo. Naglalaan tayo ng panahon na kahit papano, kahit anong mangyari, kahit very busy tayo, maisingit natin ang pag-attend sa mga gawain ng Panginoon. Dahil naniniwala tayo na napakahalaga nito. Naniniwala tayo na makakatulong ito sa atin in our mental life or in mental health natin. Diba? Na kapag dumadating yung mga malalaking pagsubok o mga bagyo ng buhay, at least stay put lang tayo. Nagiging kalmado tayo. Nagiging payapa pa rin tayo.
So lahat ng ito ay gusto nating mangyari. Pero may mga panahon no, na kahit anong sipag natin, parang walang bunga. Diba? Parang grade 1 pa lang ako, yung magtataho doon sa village namin. Siya pa rin magtataho, kuya, hindi ka na, ano nangyari? Di ba? Di ba? So, pag ganun, parang mapapaisip ka, parang ano ba, tatanggapin mo na lamang ba sa sarili mo na hanggang mawala ka sa mundong ito, yung pa rin yung kinagisnan mo? So, hindi naman natin minamalit yun, pero tinitingnan kasi natin yung growth na pwedeng mangyari sa atin. At kung minsan may mga ganun tayong pakiramdam, ginagawa ko naman ng lahat ng bagay, nagpapagod naman talaga ako, nagsusumikap naman ako, binibigay ko naman yung best ko. Pero bakit still, nandito pa rin ako sa ganitong kalalagayan? Bakit hindi ako makalabas-labas sa ganitong sitwasyon ng buhay ko o ng kalalagayan sa pagkatao ko? Di ba? So, minsan dumarating tayo doon na ang pakiramdam natin parang walang bunga yung ginagawa natin. Doon sa ibang aspeto ng buhay natin. Sabi natin, nagpe-pray ka naman, pero parang napakatahimik ng langit. Wala kang marinig na response man lang, kahit man lang kumulog lang sana, di ba? At least alam mo na parang, teka, hindi yata ayon yung panalangin ko, di ba? Napakatahimik ng langit. Naglilingkod ka naman, pero parang pakiramdam mo, napapagod ka lang. Hindi ko kasi maganda yung ganun eh. Yung naglilingkod ka, tapos nagrereklamo ka sa sarili mo, nakakapagod naman. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, ang kalakip nito ay peace, joy. Yung bang kahit pagod na pagod ka, pero dahil nakapaglingkod ka, ang sarap sa pakiramdam. Pero kapag naglilingkod ka, tapos nagrereklamo ka, dahil pagod na pagod ka, ay hindi ho yan magandang pakiramdam. At kumisan, ganun ang nararamdaman natin. Pagod, hindi joy, hindi peace. Di po ba? So sumasamba ka naman, pero deep inside, parang may kulang pa din. Patuloy kang lumalaban, pero pakiramdam mo, hindi ka umuusad. At minsan, napapatanong tayo, Lord, bakit parang hindi ako lumalago? Lord, bakit parang walang nangyayari? O Lord, bakit parang natutuyo ako? Tingnan nyo na yung katabi nyo, mukhang tuyo. Habang ubas o mukhang pasas? Ha? Huwag nyo na sabihin, baka sumamapalot. Yari kayo, habang kayo dyan sa labas. Okay. The secret of staying connected to Jesus ay hindi mo kailangang maging pinakamalakas. Hindi mo kailangang maging pinakamatalino. At hindi mo rin kailangang malaman ang lahat. Kailangan mo lamang manatili kay Jesus. Yun lang ang sikreto to. Amen? Amen. Dahil sabi ni Jesus in John chapter 15 verse 5, sabi niya, ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana. So, ang sikreto lang is stay connected. Manatili ka lang sa Diyos. Yun lang. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ano sabi niya? Wala kayong magagawa. So mga kapatid, kung gusto natin umunlad, kailangan nating manatiling nakatanim. Kapag malalim ang ugat mo kay Kristo, palagi natin yung pinag-uusapan. January pala, pagpunta ko pala dito, February pala yun. February pala pinag-uusapan na natin yung ugat at puno na yan. Pinubuhan na tayo ng ugat, di po ba? Pero pinag-uusapan pa rin natin yan. So, hindi ka basta-basta matitinag ng bagyo kapag malalim tayo sa Panginoon.
Di po ba, minsan nag-backstory tayo, ano ba yung pinakamalakas na bagyo na dumaan in your lifetime? In your lifetime, ano bang pangalan ng bagyo na na-experience yung yun talaga yung pinakamalakas na tumama? May naisip ba kayo? Sir Roder, ano yung pinakamalakas na bagyo? Si Yolanda ba? Ang pinakamalakas na? O, di ba? Kaya anong ginagawa ng Pag-asa? Kapag ang mga bagyong ito ay nakapampinsala, hindi na nila inuulit yung mga pangalan na yon. Di po ba? Kasi very destructive. Di po ba? Pero tayo din, as a human being, bilang mga tao, meron tayong sinasabi sa ating mga sarili. Ito na yung pinakamalaking pagsubok na nagdaanan ko sa buhay ko. Meron tayong mga ganun. Hindi ka papatay. Hindi ka sure dyan. Baka meron pa mas malakas dyan. Di ba? Pero in your lifetime, habang nabubuhay ka ngayon, ito na yata yung pinakamalaking pagsubok na naranasan ko. And I'm sure meron kayong kwento dyan. Na yun na yung pagsubok na yun, talagang hindi mo makakalimutan na talagang tumatak sa buhay mo. At masasabi mo minsan, binabalik-balikan mo yung bagay na yon. Dahil sinasabi mo, ito kasi yung talagang nagtatak sa akin. Amen? Kung gusto natin at kailangan natin, at gusto natin umunlad sa buhay natin, ang sabi lang ng Panginoon sa atin, manatili lang tayo sa Kanya. Amen. Dahil kapag ang ginawa natin yon, hindi ka basta-basta matutuyo sa panahon ng problema. At kahit dumating ang season na parang walang nangyayari, tandaan natin to, may ginagawa ang Diyos sa ilalim ng lupa. Ano yung sabi ng kanta? May ginagawa ang Diyos na hindi natin nakikita. Akala natin walang ginagawa ang Panginoon. Pero, pinapalalim lang niya ang ating pananampalataya sa Kanya. So, pinakamalakas, tandaan natin, anumang bagay na pinakamalakas na nangyayari sa buhay natin, meron din pinakamalakas na pananampalataya na pwede natin gawin. Inihahanda ka lang niya para sa isang bunga at magandang bunga na darating sa ating mga buhay. Amen? So napakahalaga na maintindihan natin that ang pananatili sa Panginoon, okay, na ang pananatili kay Kristo ang pinagmumulan ng tunay na buhay. Nandun kasi talaga yung ating totoong buhay. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo, minsan napapatanong tayo, sikat naman siya. Mayaman naman siya. Diba? Bakit sinira ang buhay? So, ibig sabihin, kasi hindi connected doon sa totoong pinagmumulan ng buhay na nagbibigay ng mas masaya at payapang buhay. So, ang sanga ay walang buhay kung iwalay sa puno. So, ang sanga ay hindi nabubuhay sa sarili nitong kakayahan. Kaya kahit anumang pagsisikap, pagpupunyagi na gawin natin, wala pa rin. So, ang mayaman, patuloy na nagpapakayaman at naghahanap ng marami pang kayamanan dahil wala siyang satisfaction. Hindi niya makita yung hinahanap niya na kapayapaan. Kasi kung satisfied ka na, ibig sabihin, may peace of mind ka. Di ba? Pero dahil wala ka na ito,
Naghahanap ka ng mga paraan na sa tingin mo, ito yung magpapakasaya sa'yo. Pero kapag nandun ka na, nakuha mo na, malungkot ka pa din. Di po ba? Naalala ko noon, nagsisimula pa lang po ako as a cell leader. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magkakwentuhan nung kapwa ko cell leader sa isang area lang or sa isang lugar lang. Nagkukwentuhan kami at ang napag-usapan namin is yung mga bagay na pangarap mo and then narating mo and then pag nandun ka na, nakuha mo na yung gusto mo, sasabihin mo sa sarili mo, ganun lang pala siya. Ganun lang pala siya. So, ibig sabihin, alos magpakamatay ka, alos magpunyagi ka para makuha mo lang yung mga bagay na gusto mo. Pero nung nandun na siya sa'yo, sasabihin mo, ito lang pala siya. Punta kayo sa mall, or yung katabi nyo, mayroong gadget na napakamahal. Sabihin mo, parang gusto ko magkaroon ng ganito. Di ba ba? Pero nung nandun ka na, sa tulong at biyaya ng Panginoon, nabili mo siya, nandun na, hawak-hawak mo na, ito lang pala siya. Yun po, yung phone ko noon, talagang araw-araw yata, nagpapalit ako ng case ng phone. Di ba ba? And then later on, wala ka nang pakialam alos. So, ang isang bagay, ibig sabihin, hindi ito kasi yung totoong magbibigay sa iyo ng satisfaction. Hindi kasi ito yung totoong magbibigay sa iyo ng saya. Amen? Ang importante is yung anong meron ka na nanggagaling na ibinibigay sa iyo ng Panginoon deep inside. Yung joy talaga mahirap. Yung peace of mind. Mahirap siyang hanapin kapag hindi mo alam kung saan mo siya pwedeng kuhanin. Di ba? Kaya maraming tao ang searching. Ang lahat naghahanap ng kapayapaan. Ang lahat naghahanap ng joy. Pero hindi tumatama. Pero ito na nga salita ng Diyos eh. Sinasabi na niya, manatili lang kayo sa akin. Pero still hindi pa rin tayo nakikinig. Kasi mababaw lang yung tingin natin doon sa salita ng Diyos. Ayan na yung Word of God. Sinasabi niya kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan. But still, iba pa rin ang hinahanap natin. Mas matindi ang nakikita ng mata kaysa doon sa nararamdaman natin. Nabubusog kasi tayo yung mata natin doon sa maraming bagay sa mundong ito. At binubusog kasi tayo ng mundo. Di ba? Kaya pag nagkita ng mata mo, parang ang ganda nito Anong mangyayari? Inisip mo lang yon, dinidesire mo na, later on, talagang hindi ka titigil hanggat hindi siya napapasaya. So, hindi ka talaga titigil. At hindi mo talaga makukuha yung ganap ng kapayapaan. So, ganun din po ang buhay Kristiyano. Hindi mo sapat na meron lang tayong talento. Hindi mo sapat na meron kang karanasan. At hindi rin sapat na meron kang reliyon. Palagi yun natin sinasabi na si Jesus ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. So, manatili tayo sa pananalangin, manatili tayo sa salita ng Diyos, at manatili tayo sa pagsamba at pakikipagkapwa mananampalataya. Amen? Sapagkat yun po yung magiging source upang tayo ay magkaroon ng tunay na buhay. Ang pananatili kay Kristo ang pinagmumulan ng tunay na buhay. Kaya kapag dinify mo, ano ba talaga yung totoong buhay?
Ito ba yung kailangan? Madami kang kotse? Hindi nga eh. Baka nga makulong ka lang pag madami kang kotse, di ba? Di ba? Ito ba yung kailangan malaki yung bank account mo? Hindi rin eh. Di ba? Inimbestigahan ka nga eh. Di ba? So, hindi ito yung totoong buhay. Ang totoong buhay ay yung masaya ka, may binibigay ng Panginoon. Hindi yung binibigay ng sanlibutan. Amen? Pangalawa, ang pananatili ang susi sa pagbubunga. So, ibig sabihin, kapag nandun yung bunga, ang resulta ay koneksyon sa Panginoon. Hindi ng pilit na pagsisikap. So, hindi pinipilit ng puno ang bunga. Kapag malusog ang ugat at koneksyon, kusa itong namumunga. So, ang Diyos ay higit na interesado sa bunga kaysa sa panlabas na anila. Ano ba yung mga bunga? Ito yung mga pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung patuloy na kagalakan na meron tayo, kahit wala tayong ganito, wala tayong ganyan. Meron kang kapayapaan, nakakatulog ka ng maayos. Yung hirap pong bilhin ng tulog eh. Di po ba? Minsan, ginawa mo na lahat ng seremonya, makatulog ka na. Pero minsan nakikipag-bargain ka pa sa Lord. Lord, ano stress na? Gusto ko lang matulog. May gagawin pa ako bukas. Yan lang din ang mga doktor yan. Ano po ba iniisip nyo bago po kayo maiga? Ano po ba yung mga iniisip nyo? Baka ako kasi ang dami yung iniisip bago kayo matulog. Di ba nakikibargain pa tayo sa Panginoon pag hindi tayo antokin? Yes, kaya nakakaingit yung alam mo yun, yung nakaupo lang, mamaya nakapikit mo, maya naghihilig na. Nakakaingit yung mga taong ganun eh. Walang ka-effort na tulog. Eh, ikaw, ang dami mo nang nag-stress tab ka, na kung ano-ano mga gamot ang ininom mo. Di ba? May sleep pill, kung ano-ano, makatulog ka lang. Kaya, di ba sabi ng Bible, isa daw malaking biyaya yung tulog na ibinibigay niya sa isang tao kasi mayroong sense of peace na nararamdaman ka. Eh, napakahalaga unon na maranasan natin yung kapayapaan sa buhay. At hindi sa maraming bagay sa buhay natin. Kanino, nagbabiyahe kami, nadaanan ko lang ha. Merong lutuan dyan. Loto, hindi lutuan na. Loto! Alam nyo? Yung aga-aga ba? Sabi ko sa isip ko, si Kuya mo hindi pa nag-almusal, nasa loto na. Hindi ko lang, siguro nakapanaginip to, ayaw niyong bitaw, baka makalimutan niya yung mga numero. Tuwak ko na agad dun sa loto doon. Di ba? So, masasabi mo lang, ito mo ba talaga hanapin yung totoong magbibigay sa'yo ng kapayapaan? Sa mga material na bagay na pwedeng dumating sa buhay mo at sasabihin mo, okay na. Kasi meron na akong ganito, meron na ako. Sino man siya, hindi ko siya kilala, baka kilala nyo ha, taga dito lang oh. Kung hindi pa nagsisipilyo si Kuya, nandun na sa loto, nakapila na siya doon. Okay? So, hindi kasi yon. Hindi yun kasi yon. Okay? So, yon ay pinapakita at nakukuha lamang kapag tayo ay nakakonect sa Panginoon at doon magbubunga tayo sa maraming bagay sa buhay natin. Amen? Natututo tayong magpasalamat sa kahit na anumang bagay na meron tayo. Hindi yung maghahanap ka ng maraming bagay. Mas naiintindihan natin
yung sitwasyon ng buhay natin na bakit sila may ganito at wala ka. Okay lang sa'yo yun. Di ba? At least naiintindihan mo. Kesa sa hindi mo naiintindihan na magpapakamatay ka hanggang gumawa ka na ng kung ano-anong kabalastugan na magpapahamak sa'yo, makuha mo lang yung sa iniisip mo ay magdadala sa'yo ng kaginawaan. Kaya napaka-importante na nandoon yung ating konektado tayo. At least anumang mangyayari sa paligid natin, naiintindihan natin. At kapag naiintindihan mo, nagkakaroon ka ng piso. Why? Saan ba nagsisimula yung naguguluhan ka? Yung wala kang peace of mind? Kapag hindi mo naiintindihan. Hindi ako mapakali. Hindi ko maintindihan yung sinabi ni brother. Hindi ko maintindihan yung sinabi ni ganito. Wala kang peace of mind. Pero kapag naiintindihan mo, kaya pala. Mananahimik ka at magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi mo yan makikita at mabibili, sabi nga nila, sa mga store. Amen? And then, iwalay kay Kristo ay walang tunay na pag-unlad. Totoo yan. Kapag tayo ay iwalay sa Panginoon, yun yung tiratang binasa natin kanina in John chapter 15, verse 5, sabi niya, sapagkat kung kayo iwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Again, maaaring maging matagumpay ka sa mata ng tao, ngunit tuyot ang Espiritu. May mga taong maraming pera, mataas ang posisyon, ito yung kanina pa natin pinag-usapan, kilala ng marami, ngunit walang kapayapaan at direksyon o bunga sa Panginoon. So, ang tunay na pag-unlad ay nakasentro kay Jesus. Hiwalay kay Kristo, walang tunay na pag-unlad. Mas malalim na relasyon kay Jesus, mas matatag ang pananampalataya. At mas magbubunga ng totoong buhay kapag tayo ay nandoon sa kaharian ng Panginoon. Mas mabungang buhay para sa kanyang kaharian. Susuriin ang iyong puso. Nakakabit ka ba kay Kristo? At umaasa ka lamang o umaasa ka lamang sa sarili mong lakas. Kasi kapag sa lakas natin, doon tayo umasa, makakaramdam talaga tayo ng pagod. Amen? Amen? So, ang sikreto ng tunay na pag-unlad ay hindi ang pagiging abala sa maraming bagay. O ang pagkakaroon ng pananampalataya o kawalan ng pananampalataya. Yung matuto tayong pakalmain mo yung sarili mo. Bakit ganun? Wala pong masyadong bumibili sa paninda ko Relax ka lang. Diba? Si Lord ang bahala dyan. Lalo na kung pag-ising mo, pinag-pray mo naman, Lord, mauubos lahat ng to. Kita ka ng banana queue. Diba ba? Pinag-pray mo, iyak mo, uubos yan. Pag hindi, salamat, may barbecue kang kakainin sa bahay niyo. Happy family kayo, di ba? So, dali-divert mo pa rin lahat, di ba? So, importante, kaya mong dalhin lahat ng sitwasyon na meron ka. Sabihin mo sa mga anak, may good news ako ngayon. Masarap ulam natin. Ano po yun? Ito, yung barbecue pa rin ako. Di ba? So tandaan natin, ang nakakabit kay Kristo kapag nananatili tayo sa Kanya, may buhay, may saya, may galak at may ligaya sa lahat ng pagkakataon. Amen? Amen? Ngunit kapag tayo malayo sa Kanya, kahit gaano pa tayo kasipat,
mawawala ang tunay na layunin ng kapangyarihan ng ating buhay. Wala sa sipag-sipag yan. Nasa connection yan sa Panginoon. Amen? Eh baka naman maging tamad naman kayo na latari. O sabi ng pastor, wala daw sa sipag-sipag. Hindi ko ganun ibig ko sabihin, ha? Baka ma-misquote nyo ako. Amen? Ang sinasabi ko, mas maiging masipag ka. Pero still, alam mo kung bakit ka nagiging masipag. At alam mo yung pinanggagalingan mo. Amen? Kapag nakita ng Diyos, ang puso mo ay hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam ng Diyos yung mga effort mo sa buhay, ipagkakalood niya. Amen? Manatili kay Kristo upang magkaroon tayo ng espiritual na buhay. Manatili tayo kay Kristo upang mamunga tayo ng sagana. Manatili tayo kay Kristo dahil iwalay sa Kanya, wala tayong totoong pag-unlad na magagawa sa buhay. Kaya napakahalaga at palagi nating iisipin, mas magiging delikado ang buhay natin kapag tayo ay hindi nakakulik sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. At hayaan natin ang Diyos ay patuloy na mangusap sa ating mga buhay. Na alam naman natin, palagi na nating naririnig, kung gaano kahalaga na tayo ay connected sa isang Diyos na makapangyarihan, sa isang Diyos na kayang abutin ang lahat ng bagay sa buhay natin, at sa isang Diyos na kayang gumawa ng maraming bagay sa buhay natin upang patuloy tayong bigyan ng kapayapaan sa ating mga buhay. Patuloy na tayo magtiwala sa Diyos. Patuloy na tayong kumonek sa Panginoon. At higit nating mararanasan ang kapayapaan ay binibigay ng Diyos sa atin.
patuloy mo kaming tinuturuan na matuto namin ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa iyo. Lahat ng aspeto ng buhay namin. Lahat ng mga issues sa aming mga buhay. Lahat, Panginoon. Without any reservations, Panginoon. Ang matuto namin sa iyo ipagkatiwala ang lahat. Dahil kapag ginawa po namin ito, nothing will shake us. Wala kahit na anumang bagay ang pwedeng magpatinag sa amin. Bagkus mananatili kami, O Diyos, na sa iyo ay nakatingin. Mananatili kaming sa iyo ay nakakapit, Panginoon. At sa pamamagitan nun, mananatili kaming payapa. Mananatili kaming masaya. Mananatili kami, O Diyos, na naroon ng kagalakan sa aming mga puso dahil ang pagtitiwala namin ay sa iyo lamang. At ang buhay na ito na ipinagkaloob mo sa amin ay mananatili lamang sa iyo nakakonect, Panginoon. Mananatili sa lamang, Panginoon, na sa iyo nakadirect ang buhay nito. Upang sa ganon, Panginoon, magkaroon ng ganap at tunay na saysay ang pamumuhay namin sa mundo. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat po ng bagay, Panginoon, sa iyo naming mga kamay inilalaga, inilalagay, at pinagkakatiwala. Wala kaming dapat na ikabala, wala kaming dapat na ikatakot, pagkus patuloy lamang kami sa iyo ay magtitiwala, sapagkat ang pagtitiwala sa iyo ay magkakaroon ng maayos na bunga. Maayos na pag-unlad sa anumang bagay sa aming mga buhay. Thank you, O God, for this morning, for teaching us at paalalaanin kami, Panginoon, na sa iyo lang kami higit na magtiwala sa kahit na ano pa mang bagay sa mundo. We thank you, O God, in Jesus' name. Amen.